Good day mga boss, itong Barangay Ginebra San Miguel nanalo kagabi kontra San Miguel Vermin, pero hindi ibig sabihin na hindi na magbabalasa itong si Team Cone. Ayon nga sa isang ulat, pag natalo nga ngayon konferensya itong Barangay Ginebra San Miguel, talaga magbabalasa na si Team Cone ng mga players, at isa nga sa mga posibleng kunin na player itong si Team Cone ay ang player ng Rain or Shine Elasto Painters. Itong si Kate Dato nga po ang posibleng targetin nitong Barangay Ginebra San Miguel. Nakukulangan kasi ngayon itong si Team Cone ng big man. Sa katunayan nga po, minsan limited minutes na lang ang ibinibigay niya kay Japet Aguilar. Minsan naman, kung po pwedeng dagdagan ang minuto, dinadagdagan din ni Team Cone. Dahil nga nagkakaedad na itong si Japet, nakikita ni Team Cone ang kakayahan nitong si Kate Dato. Bagamat meron itong injury, ay nakikita ni Team Cone ang potensyal nitong player ng Rain or Shine Elasto Painters na mas marami pang ipapakita kung makukuha nila ito. Isa po itong big man na merong high flying ability, mayroong outside shooting ability, rebounding ability. Talaga napakataas po ng percentage nito. Pagdating sa 3-point field goal percentage nito, napakataas po, talagang umaangat. Kaya naman hindi kataka-taka na pagka-interesan niya ito ni Coach Team Cone. Dahil nga laging nagkakaroon ng injury itong si Kate Dato, tinitingnan na nga po ang posibilidad din ng Barangay Ginebra San Miguel na kunin na rin nila itong slasher ng Rain or Shine Elasto Painters. Itong si Mamu, itong si Mamuyak, isa sa mga player ng Rain or Shine Elasto Painters na pag nahawakan na yung bola, talagang iraratsada na papunta sa kabilang court. At sa katunayan, siya na nga po ngayon ang captain ball ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa pangunguna ni Mamuyak ay talaga naman maganda ang ipinakita ng Rain or Shine sa elimination, pero pagdating ng quarterfinals talagang lumamya ang Rain or Shine. At itong si Mamo, napakababa ng free throw goal percentage nito, kaya dahilan na talunin sila ng Ginebra sa kanilang series, which is meron pa nga twice to beat advantage itong Rain or Shine. Kaya ngayon pa lang natitingnan na rin ni Coach Yeng Yao itong mga posibilidad na baka magbalasa na siya ng kanyang roster, dahil nga hindi niya nakikita yung improvement ng mga batang ito. Talagang binibigyan ni Yeng Yao ng pagkakataon at minuto, pero mukha talagang hindi uubra. Kaya ngayon pa lang pinag-iisipan na kung sakali nga po na ibigay si Kate Dato at Gian Mamuyak papunta sa Barangay Ginebra. Ang isa sa potensyal na magiging kapalit nito ay si Isaac Go, na kung saan badly needed nga po ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa height nitong si Isaac Go na 6'7", malaki ang maitutulong nito para sa Rain or Shine Elasto Painters. At isa rin sa mga tinitingnan na player ay itong si RG Abrentos, kung ibibigay ba ito ng Barangay Ginebra. Gustong isali ito ng Rain or Shine Elasto Painters sa package deal na ito. Pero ang number 1 talaga na kukunin nitong Rain or Shine Elasto Painters ay itong si Isaac Go. Malapit na daw po ito maging 100% dahil nagkaroon niya ito ng ACL injury. Unting-unting muy improve na daw yung kanyang performance, kaya sa mga susunod na buwan ay tiyak ay yung ensayo nito talagang banggaan na. At kung sakaling nga makuha ito ng Rain or Shine, tiyak magkakaroon sila ng legitimate big man. 6'7" ito, meron outside shooting ability at ang taas ng IQ nito. At isa rin sa posibleng idala ng Barangay Ginebra papunta sa Rain or Shine ay itong si Jason David, na kung saan nagkaroon talaga ng playing time sa Ginebra. Marami tuloy ang nagsasabi talagang pinaaangat ni Team Cone ang kalidad or value nitong si Jason David bago i-trade papunta nga
sa Rain or Shine Elasto Painters para nang sa ganun hindi daw mahalata na hindi patas yung trade na niluluto ng dalawang koponan, ang Rain or Shine at itong Barangay Ginebra San Miguel. Kung sakali man matuloy ito, sino ang panalo? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Sir Anthony Laquialon at sa Laquialon family, Kagawad kat sa kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite at si Mr. Julius Roche ng Skygo. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3 Pulgoso at Bostor para po sa karagdagang sports balita.